Hollywood TV. Palaging absent-minded si Gaston. Iyon ang napunan ni Steph sa katipan mula nang magkabalikan sila sa Maynila 3 araw nang nakakaraan. Nang araw na iyon ay kamiting nila ang wedding coordinator nila. Bagaman 6 na buwan pa bago ang petsa ng kanilang kasal, ngayon pa lang ay naasikaso na nila iyon nang sa gayon ay hindi sila gahulin sa oras at panahon sa preparasyon. So which will it be? Tanong ng wedding coordinator. Katatapos lamang nito ilahad ang mga advantages at disadvantages ng mga lugar na posible nilang magamit bilang venue ng reception. Ngayon ay gusto nitong malaman kung alin sa mga nabanggit nito ang pipiliin nila. Bumaling siya kay Gaston. What do you think, honey? Tanong niya rito, subalit tila hindi siya naririnig nito. Gaston, untag niya rito sa mas malakas na tinig. Ha? Tila wala sa sariling balik nito. Obviously, naglalakbay na naman ang isip nito. Napabuntong hininga siya. Where do you want our reception to be held? Ikaw nang bahala. Whatever you choose is fine with me. Napailing siya. Kung umasta ito ay parang hindi 1 linggo lamang ang nakalilipas, ay mas excited pa ito sa wedding preparations nila kaysa sa kanya. Give us a couple of days to think about it. Sabi na lamang niya sa wedding coordinator. Pagkatapos ng meeting nila ay tinanong niya si Gaston. By then ay nasa loob na sila ng sasakyan nito at pabalik na sa opisina. What's eating you? You seem to be out of it lately. He sighed. Iniisip ko lang si Fial. She'll be here next week at hindi ko alam kung paano siya mag-a-adjust sa buhay dito. Moving will be a big transition for her dahil alam mo namang lumaki siyang sheltered. Now, I'm doubting my decision. Tama bang i-uproot ko siya sa nakasanayan niya? He really looked worried. Kitang-kita niya iyon sa mga mata nito. Hindi siya sanay na ganun nito. He usually took problems in stride at bihirang-bihira kung mabalisa ito. I don't have to answer that. Alam ko na ikaw mismo ay alam mo ang sagot sa tanong mo. Hindi mo naman gagawin iyon kung alam mong hindi iyon para sa ikabubuti ng kapatid mo. Tough love ang tawag dyan. Sometimes, we have to do what we have to even though we knew it. And it's going to be difficult for the person we love. Pagre-reassure niya rito. I know, kaya lang, nag-aalala pa rin ako. I really want Fial to be happy. Sa tingin niya ay tama ang hakbang na ginawa nito tungkol kay Fial. At magkapareho sila ng basa sa sitwasyon. Wala sa kumbento ang buhay ng dalaga. Sa malaot madali ay ma-realize din ni Fial iyon. She was sure of it. All she had to do was make the realization come sooner rather than later. With that, isang planong nabuo sa kanyang isip. She was going to help her future husband and future sister-in-law. She was going to give the latter a little nudge in the right direction. After all, isa iyon sa mga magiging tungkulin niya kapag ganap ng Mrs. Alcantara na siya. To help the people she loved the best way she could. Nagigirian sina Andre at CJ. Both men were equally competitive. Wala ni isang magbigay. Nasa kamay ni Andre ang bola pero bantay sarado siya ni CJ. Nang nasa perimeter na siya ng hoop ay nag-fake shot siya. Hindi inaasahan niyo ng kaibigan niya kaya sumaliwa ang hakbang nito sa hakbang niya. Isang sidestep at counting dribble mula sa kanya at pagkatapos na mahaba-habang 9-all score ay naipasok din niya sa wakas ang bola sa hoop. First reach 10 ang laro nila kaya siya ang nanalo. Sino ngayon sa atin ang laos? Mayabang na sabi niya. Mula nang sunduin siya nito sa bahay nila hanggang sa makarating sila sa basketball court na iyon sa clubhouse ng village ay panay ang pang-aalaska nito sa kanya. Ayon dito, laos na siya at wala nang binatbat ang game niya. Yeah, right. Pinagbigyan lang kita. Anito. You wish. He scoffed. 2 taon pa lang ang lumilipas mula nang magretiro siya bilang professional basketball player. Oo nga't hindi na siya kasing aktibo kumpara nung atleta pa siya, pero hindi siya nagkukulang sa ehersisyo, kaya masasabi niyang physically fit pa rin siya. Ergo he knew he won the match fair and square. His friend CJ was still in the pros. Off-season lamang kaya naroon ito pansamantala sa bahay ng mga magulang nito sa Tanay.
Otherwise, doon ito sa townhouse nito sa Mariposa nakatira. Kapag nasa Tanay ito ay hindi maaring hindi siya dayuhin ito. They had been friends since they were kids. Magka-village sila, magka-eskwela at magkaibigan din ang kanilang mga magulang, pero ang tunay na common denominator nila ay ang pagmamahal nila sa larong basketball. Needless to say, his decision to quit was not an easy one. Likas na may puwang sa kanyang puso ang naturang sport. Lamang ay tulayan na lang siyang nadismaya sa paraan ng pamamalakad ng mga league organizers. Nang maging professional player siya, ay natuklasan niya kung ano talaga nangyayari sa likod ng mga tourneys at iyon ang lantarang dayaan at bentahan ng laro. Of course, money was involved. That was given. May mga sindikatong dinudungisan ng sport na mahal niya lamang para lang kumita ng pera. Pyramid betting the modus operandi ng mga ito. Mula nang matuklasan niya iyon ay na-disillusion na niya iyon. The feeling escalated over the years. Isang araw, dumating siya sa puntong hindi na talaga niya masikmura ang nangyayaring dayaan at bentahan. And so he just quit in the middle of a very dirty final game. He just upped and left. Hindi niya tinapos ang kontrata niya para sa isang sikat na telecommunication company. Naturally, his ass got sued. Malaki rin ang binayaran niyang danyos, but he had no regrets. Pera lamang nawala sa kanya at hindi ang kanyang dignidad. Binalingan niya si CJ. Alam din nito ang tungkol sa magic na nangyayari. Alam din niya kinokondenan nito iyon. Ngunit hindi tulad niya, hindi ito tumitiwalag sa liga. Hindi niya sinasabing walang dignidad ito. Praktikal lamang ito at saka mas matibay talaga ang sikmura nito kaysa sa kanya. Mulat sa Paul, sa kanilang dalawa ay ito ang mas sanay na sumabay sa agos. "San tayo?" tanong niya rito. Dahil ito ang talo ay sagot nito ang merienda nila. Long-standing deal na nilang dalawa yon since time immemorial. "Sa bahay na lang, magluluto raw si mama ng lasagna dahil darating si ate." Anito. Di yata tila na isahan siya nito. Paano lalabas na libre ang merienda kung sagot ng mama nito yon? Pero hindi na bale, walang tatalo sa pasta ng mama nito kaya hindi na siya umangal. "Sure," sabi niya. Dumiretso sila sa Land Cruiser nito. Sa sasakyan na siya nagpalit ng t-shirt. Hindi nagtagal ay narating nila ang bahay ng mga ito. 4 na kanto lang naman ang layo nito simula sa clubhouse. "Hello Tito Chris, hello Tita Cory." Bati niya sa mga magulang ng kaibigan nang madatnan nila mga ito sa sala. "Bakit ngayon lang kayo? Nauna na kaming kumain," wika ni Tita Cory pagkatapos niyang halikan sa pisngi ito. Si CJ ang tumugon. "Nagkasarapan kasi kami sa game." "Sinong nanalo?" tanong ni Tito Chris. Si CJ uli ang sumagot. "Pinagbigyan ko lang isang topa. As long as it helps in soothing your ego, sige lang kung saan ka maligaya." Pangaasar niya. "Ano ba naman yan anak? Huwag mo sabihin na bakla ka para rito kay Andre samantalang wala sa kondisyon ng isang to." "Ganun na nga ho tito, lalampa-lampas sa court itong junior nyo." Tatawa-tawang sabi niya. Baka naman umaksyon kagabi si Junior." "Ano anak, umaksyon ka nga ba?" Ngumisi si CJ. "Itinatanong pa ba yun pa? Sexy ba? Kamusta naman ang performance?" "Magsitigil nga kayo mag-ama, wala kang ibang alam kundi kahalayan." Inakbayan ni Tito Chris at si Tita Cory. "Ikaw naman sweetheart, masyadong mainit ang ulo mo. Hamot mamayang gabi, palalamigin natin yan." Batok ang natamon nito mula kay Tita Cory. Tumawa ng malakas si CJ. Sa mga ganong pagkakataon ay hindi niya maiiwasang mamisang kanyang mga magulang. Nasa Canada kasi mga ito. Nang mga nakang ate niya roon ay sumunod ang mama at papa niya para makita ang apo. Kumukat niya ng taon nang lumilipas at hindi pa rin umuwi sa Pilipinas sa mga ito. Tila nawili na mga ito ng husto roon. "O siya, larga na sa komedor. Mainit pa naman siguro ang pasta. Kung hindi na, ipamicrowave nyo na lang sa maid." Wika sa kanila ni Tita Cory. Ganun nga ang ginawa nila. Dumiretso sila sa komedor at doon natagpuan nila si Steph, ang kaisa-isang kapatid ni CJ. Mas matanda ito sa kanila ng 2 taon. "Oh, andito pala ang old maid." Pangaasar niya kay Steph. He couldn't help himself. Ang sarap kasing pikunin nito. Alam niyang may nobyo ito ngunit ni minsan ay hindi pa niya nakita ang lalaki. Madalas ay niloloko niya ito na inimbento lamang nitong di umano'y nobyo nito. Kapag ginagawa niya iyon ay napipikon nito. Hindi niya inasahan ang nag-reaksyon nito.
Sa halip na umasim ang mukha ay ganun na lamang ang ngiti nito. "Andre," she exclaimed. "Ako nga," pangagaya niya sa tono nito. "Alam mo bang kanina pa kitang hinihintay?" "Paano kung malalaman hindi ka rin naman nagsasabi?" Pamimilosopo niya. "Ikaw talagang sadya ko kaya ako nagpunta rito. Matagal nang bumuko dito ng tirahan. May sariling condo unit ito sa Ortigas malapit sa pinagtatrabahuhan nito. She earned good money. Vice President ito sa furniture company na pinapasukan nito." "Bakit?" tanong niya. "May ipopropose kasi ako sa'yo." "Nakakahiya ka, ate. Ganyan ka na ba kadesperada at pati itong si Andrea alokin mo ng incident proposal?" Hirit ni CJ. Iisang likaw ng bitukan nila pagdating sa pangalas ka sa atin nito. "Yuck!" Dagdag pa nito na animoy isang konyotik na kolehiyala. "Shut up! Kumain ka na lang dyan at hayaan mo kami mag-usap nitong si Andre." Hinawakan siya nito sa kamay at hinila siya palayo. "Teka, kakain din ako." Angal niya. "Mamaya na, importante sasabihin ko sa'yo." Tiningnan niya si CJ, humihingi ng saklolo. Gutom na talaga siya. Kagagaling lamang nila sa laro at mabilis ang metabolism niya. Nagkibit balikat lang si CJ. Wala siyang nagawa kundi magpahila sa atin ito. "What?" Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwalang bulalas ni Andre. Tuluyan na niyang nakalimutan ang pangangalam ng kanyang sikmura pagkatapos niyang marinig ang nais mangyaring ni Steph. Sa lanay sila humantong pagkatapos nilang iwan si CJ sa komedor. Wala kasing tao sa bahaging iyon ng bahay. Hindi pa man nag-iinit ang pag-upo niya sa silya ay sinabi agad sa kanya ni Steph ang plano nito. "So, are you going to do it?" "Are you crazy?" "No way." Mariing tanggi niya. Nanulis ang mga nguso nito, anyong magtatampo. "Ganyan ka. Nung ikaw nangangailangan ng tulong, hindi mo kailangan magdalawang isip, tinutulungan agad kita. Tapos ngayon, maliit na pabor lang ang hinihingi ko sa'yo, hindi mo pa ako matulungan." Alam niyang nangongonsensya lamang ito pero tinablan pa rin siya sa sinabi nito. Malaki ang utang ng loob niya rito. Indeed, he owned her one. Pagkatapos niyang bayaran ng danyos na hiningi sa kanya ng korte para sa kaso ng breach of contract na isinampa laban sa kanya, ay nalimas ang lahat ng savings niya. At 30 years of age, balik uli siya sa simula. He had no steady income, he had no career, and he was flat broke. He had nothing to show for himself except for the shirt on his back. Working in the office was out of the question. Masyado na siyang matanda para sa isang entry-level position. Isa pa, batid niyang mababa ang sahod sa level na iyon at hindi sasapat ang pangangailangan niya. Kaya naman hindi na siya nagtatakang mag-apply. And yes, aminado siyang hindi matatime ng kanyang ego ang magtrabaho sa mababang posisyon. After all, he was a celebrity. He thought of opening his own business. Ang kaso, wala siyang pera para sa puhunan. That was when he turned to Steph. Dapat sana'y kay CJ siya manghihiram, subalit alam niya ang ugali nito pagdating sa pera. Bulagsak ito. Hindi naman siya nakahingi ng tulong pinansyal mula sa kanyang mga magulang dahil tiyak na magtataka ang mga ito. They knew he earned a lot of money. Bukod sa paglalaro ay mayroon din siyang product endorsements. Paano niya ipapaliwanag ang pagkalaro ng ipon niya? Walang kaide-ideya ang kanyang mga magulang tungkol sa kaso niya dahil sinadya niyang ilihim ang bagay na iyon sa mga ito. Ayaw niya mag-alala mga ito. Hindi siya nahirapang gawin iyon dahil nasa Canada mga ito. And so he went to Steph at gaya nga ng sinabi nito, hindi siya nagdalawang salita. Agad na nagpaluwag ito sa kanya ng pera na ginamit niyang kapital para sa kauna-unahang sports shop niya. Business picked up. After 2 years ay mayroon na siyang 7 sangay. He planned on opening a couple more in the months to come. Masasabi niyang tuluyan na siyang naka-recover sa financial crisis na dinanas niya, and it was all thanks to Steph. Kung hindi dahil sa tulong nito ay hindi niya alam kung saan siya pupulutin ngayon. Matagal na niyang nabayaran nito. Quits na sila pagdating sa pera. Still, he owed her. Hindi naman nababayaran ng utang na loob. Pero hindi siya makapaniwala sa nais na ipagawa nito sa kanya. It seemed like something straight out of a movie. Gusto niyang kaibiganin niya ang kapatid na dalaga ng boyfriend nito. Kung iyon lamang ay wala siya reklamo. Friendly naman siyang tao, subalit hindi lamang makapagkaibigan ang nais ito gawin niya.
In due time, nais nitong ligawan niya hanggang sa mapasagot niya ang babae. Okay, supposing I agree to this crazy scheme of yours, what would happen after she said yes? Paano kapag naging kami na? Tanong niya. I haven't thought about that yet, pero malay mo, kayo pala talagang para sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.